Araling Panlipunan 6, Quarter 1, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Ang ating pag-aaralan sa asignaturang Araling Panlipunan ay tungkol sa pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Para sa most essential learning competencies, nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, gaya ng unang putok sa panulukan ng Silencio at Sosiego Santa Mesa, labanan sa Tirad Pass, at ang Balanggiga Massacre. Sa mga nagdaang aralin, tinalakay ang paksa sa mga himagsikang naganap noong panahon ng Kastila. Dito nagsimula ang pakikipaglaban ng ating mga ninuno upang makamit ang kalayaan. Marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay sa panahong ito. Sa araling ito, malalaman at masusuri mo ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Pagkatapos pag-aralan ang araling ito, inaasahan na iyong nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Napagsusunod-sunod ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano at napapahalagahan ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano upang ipaglaban ang ating kalayaan. Handa ka na bang tuklasin ang mga pakikibaka ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano na naging daan sa tinatamasa nating kalayaan ngayon? Sa bahaging kanan ay may mga katanungan na maaaring gusto nyo ring itanong at malaman. Kaya magsimula na tayo sa ating aralin. Ang mga katanungan ay, una, ano nga ba ang pakikibaka na ginawa ng mga Pilipino at paano nga ba ito nagsimula? Sumunod na katanungan ay, nagtagumpay kaya sila? At ang panghuling katanungan ay, paano nila nalampasan ang digmaan? Bago natin pag-usapan ang ating aralin, ay dumako muna tayo sa pagsasanay bilang isa. Suriin ang salita sa ibaba. Punan ng impormasyon ang fact-storming web sa ibaba. Matapos punan ng mga hinihinging impormasyon, ay sagutan ng mga tanong sa ibaba. Narito ang fact-storming web. Sa gitnang bahagi, ang salitang digmaan. Ano kaya ang posibleng dahilan ng digmaan? Ang posibleng dahilan ng digmaan ay ang hindi pagkakaunawaan ng Pilipino at Amerikano. Ano kaya ang naging epekto ng digmaan dahil sa hindi pagkakaunawaan ng mga Pilipino at Amerikano? Maaring ang naging epekto ay marami sa mga Pilipino ang nagbuwis ng buhay. Ano naman kaya ang posibleng maging wakas ng digmaan? Ang posibleng maging wakas ng digmaan ay maaring manalo o matalo. At ano kaya ang posibleng mangyari kung sakaling manalo o matalo sa digmaan? Ang posibleng mangyari ay pagkawala ng kalayaan o pagiging malaya ng mga Pilipino at kamatayan. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Prosesong tanong. Para sa unang katanungan, ano ang naging batayan mo sa pagsasagot ng gawain? Ang naging batayan ko ay ayon sa nabasa o napanood ko tungkol sa pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga dayuhan noon.
Pangalawang katanungan, anong dahilan kung bakit nagkakaroon ng digmaan? Nagkaroon ng digmaan dahil sa pagiging agresibo ng isang Amerikano na humantong sa pagpapaputok ng baril sa mga Pilipinong kanyang sinigawan. Pangatlong katanungan, ano ang posibleng mangyari sa panahon ng digmaan? Ipaliwanag. Sa panahon ng digmaan, maraming mga Pilipino ang nahirapan, nagutom, naging mandirigma at higit sa lahat ay nagbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang kalayaan ng Pilipinas laban sa mga mananakop. At pang-apat, gamit ang organizer sa itaas, pasagutan mo ito sa isa sa mga kasama mo sa bahay at paghambingin ninyo ito kung may pagkakatulad o pagkakaiba. Ipaliwanag kung sa paanong paraan. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin ay ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ang simula ng digmaan. Unang putok ng digmaang Pilipino-Amerikano. Noong Pebrero 4, 1899, sa ganap na alas 8 ng hapon, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ng paputukan ni Private William Walter Grayson, isang Nebraska volunteer, ang 3 Pilipino na naglalakad sa panukulan ng Kalye Silencio at Sosiego, Santa Mesa, Maynila. Sinigawan niya ang mga Pilipino upang huminto, ngunit hindi ito tumigil dahil hindi nila naiintindihan ang wikang Ingles, kaya't binaril niya ito. Kinilala ang Pilipinong ito na si Corporal Anastasio Felix ng ika-4 na batalyon sa pamamahala ni Captain Serapio Narvaez. Marami nang naganap na labanan simula noon. Lumaban ang mga Pilipino sa loob ng 3 taon. Sa pagnanais ng mga Pilipino na makalaya, magiting nilang ipinagtanggol ang Pilipinas kahit na makabago at marami ang sandata ng mga Amerikano. Ang labanan sa Maynila. Noong Pebrero 4, 1899, buong magdamag na sinalakay ng walang tigil ng mga Amerikano ang Maynila. Umaga ng Pebrero 5 sa La Loma, napasok ng mga Amerikano ang Maypaho. Hinadlangan ito ng pinuno ng hukbong Pilipino sa Caloocan na si General Antonio Luna ng buong tapang at gilas, ngunit natalo sila at umurong at nagtungo sa Pulo, Bulacan. Upang hindi pa kinabangan ng mga Amerikano ang tahanan, doon iniutos ni Luna na sunugin ito habang umuurong sila sa laban. Nakarating sina Antonio Luna sa daang Ascaraga na ngayon tinatawag na Claro M. Recto, ngunit sila ay natalo. Sunod-sunod na ring nabihag ng mga Amerikano ang ibang lugar sa paligid ng Maynila dahil sa galing ng sandatahang lakas nito. Ang kasunduang Bates. Ang mga Moro sa Mindanao at Sulu ay nananahimik at nagmasid lamang upang hindi masangkot sa digmaan. Ang Sultan ng Hulo na si Jamal ul Kiram II ay nakipagkasundo sa mga Amerikano. Lumagda ng isang kasunduan si General John C. Bates bilang kinatawan ng Estados Unidos at ng Sultan, pati na ang mga kinatawang dato ng Sulu. Ito ay tinatawag na kasunduang Bates na nagtatakda na kinikilala ng Sultan ang kapangyarihan ng Estados Unidos sa buong kapuluan ng Sulu. Igagalang ng Estados Unidos ang mga karapatan at karangalan ng Sultan at kanyang mga datu, at hindi makikialam ang Estados Unidos sa relihiyon ng mga Moro. Hindi kinilala ng Amerika ang kasunduang Bates. Makalipas ang 2 taon, pinuksan ng mga Amerikano ang mga Muslim sa Mindanao matapos nilang matalo ang mga Pilipino sa Luzon. Labanan sa Tirad Pass.
Tumakas si Aguinaldo kasama ang kanyang gabinete, kagawad at sundalo upang maiwasan ang pagtugis ng mga Amerikano. Dumaan sila sa Pasong Tirad. Ito ay isang makitid na lagusan sa bundok ng Tirad, na bahagi ng kabundukan ng bayan ng Concepcion, Ilocos Sur. Dahil sa tarik nito, hindi makikita ng sinumang paakyat ang mga nakatungtong dito at dito humimpil si General Gregorio del Pilar kasama ang 60 kawal upang hadlangan ang 300 Amerikano na tumutugis kina Aguinaldo. Naging mahigpit ang labanan sa pagitan ng dalawang panig noong Disyembre 2, 1899. Subalit sa pagtataksil ng isang igorot na si Januario Galut ay itinuro nito ang lihim na lagusan kaya't napatay si General Gregorio del Pilar sa gulang na 24. Tinagurian siyang bayani ng Pasong Tirad. Sa pagkamatay ng batang general ay tuluyang napilayan ang puwersa ni Aguinaldo. Matapos ang labanan, nakuha ang tala-arawan ni Del Pilar at naritong isang bahagi. Ibinigay sa akin ni General ang lahat ng tauhan na maaring ilaan sa akin at inutusan niya ako na ipagtanggol ang paso. Nauunawaan ko, ito ang pinakamaluwalhating sandali ng aking buhay. Wala nang sakripisyo ang higit pa sa gagawin ko para sa aking mahal na bayan. At ngayon naman, dumako na tayo sa pagsasanay bilang 3. Hanapin ang 5 pangyayari noong digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano sa pamamagitan ng pagguhit ng linya sa salitang makikita. Matapos mong mahanap ang mga salita, maaari mo nang sagutan ang mga tanong sa ibaba. At narito ang mga salita. Labanan sa Tirad Pass. Patuloy na paglaban. Mga manunulat. Balanggiga Massacre. At Santa Mesa. Para sa unang bilang, pumili ng isa sa mga nahanap mong salita. Talakayin kung ano ang mga ginawang pakikibaka ng mga Pilipino sa iyong napili. Halimbawa, ang aking napili ay ang patuloy na paglaban. Marami nang naganap na labanan simula noon. Lumaban ang mga Pilipino sa loob ng 3 taon noong panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Sa pagnanais ng mga Pilipino na makalaya, magiting nilang ipinagtanggol ang Pilipinas kahit na makabago at marami ang sandata ng mga Amerikano. Para naman sa pangalawang bilang, sa panahon ngayon ay marami tayong kinakaharap na hamon. Sa mga pangyayari sa itaas, alin ang maaari mong ihambing dito at bakit? Mga bata, kayo na lamang ang sumagot para sa bilang na ito. Para naman sa pangatlong bilang, kung ang mga Pilipino noon ay may paraan sa pakikibaka, ano naman ang magiging paraan mo para sa kinakaharap na hamon na napili mo sa ikalawang bilang? Paano mo ito isasagawa? Mga bata, kayo rin ang sumagot para sa bilang na ito. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 4. Basahin at unawain ang sumusunod na pangungusap. Tukuyin ang ipinapahayag ng bawat isa sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng wastong sagot. Para sa unang bilang, ang mga Moro sa Mindanao at Sulu ay nananahimik at nagmasid lamang upang hindi masangkot sa digmaan. Nakipagkasundo sa mga Amerikano ang Sultan ng Hulo at lumagda ng isang kasunduan na tinatawag na patlang. Ngunit nang masakop ng Amerika ang Luzon, sinunod na nilang sakupin ang Mindanao. Ano ang tamang sagot para sa bilang na ito? Magaling! Ang tamang sagot ay Kasunduang Bates. Pangalawang bilang, ito ay naganap noong Pebrero 4, 1899 sa ganap na 8:00 ng hapon. Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas nang paputukan ni Private William Walter Grayson, isang Nebraska volunteer ang 3 Pilipino.
Pasimula sa pangyayaring ito, maraming Pilipino na ang nagbuwis ng buhay. Ano naman ang tamang sagot para sa bilang na ito? Magaling! Ito ay tinatawag na unang putok ng digmaang Pilipino-Amerikano. Pangatlo, ito ay naganap noong Oktubre 1901 hanggang Enero 1902, kung saan mahigit 15,000 mamamayan ng Samar ang walang awang pinatay, kasama ang mga kababaihan sa nilapastangan ng mga Amerikano. Ano naman ang kaganapang ito? Magaling! Ito ay Balangiga Massacre. Pang-apat, ito ay naganap noong Marso 31, 1899, kung saan umurong ang sandatahan ni Aguinaldo at naiwan ang mga salapi kasama ng mga dokumento. Ano naman ang tawag sa kaganapang ito? Magaling! Ito ay pagbagsak ng Malolos. At panglima, noong Disyembre 2, 1899 ay nagkaroon ng mahigpit na labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano na naging dahilan ng pagkamatay ni General Gregorio del Pilar. Ang labanan na ito ay tinatawag na Magaling! Ito ay tinatawag na Labanan sa Tirad Pass. Batay sa kasagutan sa itaas, isulat kung ano ang ginawang pakikibaka ng mga Pilipino dito. Para sa unang bilang, ang Kasunduang Bates. Lumagda ng isang kasunduan si General John C. Bates bilang kinatawan ng Estados Unidos at ng Sultan pati na ang mga kinatawang dato ng Sulu. Hindi kinilala ng Amerika ang Kasunduang Bates. Makalipas ang 2 taon, pinuksa ng mga Amerikano ang mga Muslim sa Mindanao matapos nilang matalo ang mga Pilipino sa Luzon. Pangalawa, ang unang putok ng digmaang Pilipino-Amerikano. Noong Pebrero 4, 1899 sa ganap na alas 8 ng hapon, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas nang paputukan ni Private William Walter Grayson, isang Nebraska volunteer, ang 3 Pilipino na naglalakad sa panukulan ng Kalye Silencio at Sosiego, Santa Mesa, Maynila. Sinigawan niya ang mga ito upang huminto, ngunit hindi ito tumigil dahil hindi nila naiintindihan ang wikang Ingles, kaya binaril niya ang mga ito. Para naman sa pangatlong bilang, ang tungkol sa Balangiga Massacre. Ang Balangiga Massacre ay naganap sa Balangiga, Samar noong Setyembre 28, 1901. Ang insidenteng ito ay inilarawan bilang ang pinakamalalang pagpatay na isinagawa ng hukbo ng Estados Unidos matapos ang labanan sa Little Bighorn noong 1876. Ito ay isa sa mga pinakamadugong digmaang naganap sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Pang-apat, ang pagbagsak ng Malolos. Patuloy na umatake ang mga Amerikano sa mga Pilipino at dumagdag ang mga iba pang kawal ng mga Estados Unidos. Pinamunuan ni General MacArthur ang pagsalakay sa Giginto, Bulacan at nagtuloy sa Malolos, Bulacan. Nabihag nila ang Malolos noong Marso 31, 1899. Umurong si Aguinaldo at inatasan niya si General Luna na hadlangan ang mga Amerikano sa Kalumpit, Bulacan. Kahit wala ng Malolos ay matibay pa rin ang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Amerikano. At para naman sa panglima, ang labanan sa Tirad Pass. Naging mahigpit ang labanan sa Tirad Pass sa pagitan ng dalawang panig noong Disyembre 2, 1899. Subalit sa pagtataksil ng isang igorot na si Januario Galut, ay itinuro nito ang lihim na lagusan kaya't napatay si General Gregorio del Pilar sa gulang na 24. Tinagurian siyang bayani ng Pasong Tirad. Ayan mga bata,
Naunawaan nyo ba ang ating aralin para sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!